Hello, good morning. Hello po ma'am, good morning rin po. Parinig ba yung background o maingay? Kasi ni-require kami dito pumunta sa gym eh. Hindi naman po masyado ma'am. Hindi masyado. Kaya ko kaya magklase. Yan, nilaksan pa. Ako. Ayan, marinig na. Marinig na yung background. Medyo po ma'am. Or mas lamang pa rin yung boses ko. Mas lamang pa naman po ang boses niyo po ma'am. Okay, sige. Kahit ma-discuss ko lang yung example, tapos saka natin putol na yung klase. Ano? Sayang kasi nag-aabol tayo ng klase, okay? So, wait lang. Okay. So, nakikita na po yung screen. Yes po ma'am, nakikita na po. Okay. So, for sample problem 1, actually, itong problem number 1 ay parang yung stress concentration without stress concentration. So, okay. So, let's solve this problem. So, a thin-walled cylindrical pressure vessel is subjected to internal pressure which varies from 750 to 3,500 kPa. So, ito yung atin na minimum pressure and maximum pressure. So, then, the diameter of a shell is 150 cm or kaya naman 1.5 meter. So, ito yung diameter ng shell. And find the required thickness. So, yan po ang hinahanap based on the yield point. So, ibig sabihin, ito yung ating stress Y, 480 MPa. And the net endurance of 205. So, endurance, strength. So, ito yung ating stress N. And factor of safety equal to 2.5. So, yan po yung mga given natin. Ano, audible pa po? Audible? Okay, so yan. Then, ang atin nga required is yung find thickness. So, ang atin ngayong solution ay simulan muna natin dun sa equation ng Soderberg's, di ba? So, since ito naman po ay thin-walled pressure vessel, so ang i-apply natin sa pagkuha ng stress ay PD over 2T. So, yung formula nga natin ng Soderberg's is stress M plus stress Y plus stress A over stress N equals sa 1 over Fs. So, itong stress Y, okay na tayo. Ito namang stress N, so, i-ano pa natin, kukunin pa natin, may given ba? May given na pala. So, tapos, ito naman na stress M at stress A na lang. So, ang stress M or mean stress is equals to stress max plus stress mean over 2. Pero, paano natin ngayon kukunin to? So, from the sa ating formula nga na PD over 2T. So, yung kung max, edi P max ang gagamitin natin. Okay? So, kaya kung ito yung max, so P max. Tapos over 2T. Kung naman mean, edi P mean D over 2T. So, kaya po tayo nagkameron nito. So, yung P max is 3.55 MPa times the diameter of the shell which is 1.5 meter or 1
1,500 millimeter. So, kaya we have this. So, may equate pa natin yung atin na stress max in terms of thickness. Kasi wala tayong given na thickness. Ito nga yung hinahanap. So yung stress mean, same din. So 0.75 since ito yung P mean times 1,500 over 2T. So yan, we have this 1125 over 2T. Then, substitute natin dito. So, 5,325 over 2T plus 1125 over 2T over 2. Parinig pa ako. May naimik na eh. Okay? So, simplifying this. So, di ba ito sasamahan to. So, magiging all over 40. So, tapos, pag-plusin lang natin itong 5,325 and 1,125. So, kaya ito ay 10, 1, 5, 10, 4, 5. Ay, 6 pala, 6. Okay? So, kaya 6 for 50 yung ating sagot dito. 40 pa lang yan in terms pa lang ng T. And then, okay ka. Sige. So, next, we need to find yung stress A naman or yung alternating stress which is stress max minus stress mean over 2. So, pinagkaiba lang nga nito sa average stress ay nag-minus na tayo. So, dito naman we have 4,200 over 40. Then, substituting yung ating na-solve na equation. So, from this equation, Soderberg's equation, so we have itong 6,450 over 40. Then, ito nga yung stress Y, ito ang stress N. So, factor of safety up 2.5. 2.5 nga ba ang factor of safety? 2.5. Okay? So, now we have 21.20 millimeter or say it 22 millimeter ang thickness. Okay po? Nakuha? So, next. A cantilever beam is shown to be subjected to a reversing load of 3,000 pounds. Let the radius of fillet bar, so ito yung R, is 1 over 8 inch and the material is cold roll SAE 1015. Determine the thickness, the height H and B, which is B is equal to 1.3H for a design factor of 1.8 based on variable stress. So, ang gagamitin natin dito na mga formula is the variable stress analysis. So, consider section A and B indefinite life. Okay? So, ito po yung mga given natin. So, dito, material specification SAE 1015 cold roll. So, una muna nga natin, hanapin natin yung mga stress U, stress Y, and BHN. BHN. So, ano nga yun? Yan. SAE. Ano ang tinatanong? 1015. Cold roll. 1015. Cold roll. So, mali ang aking ito pala. So, SU is 77, ang SY is 63, and BHN of 170. Ayan. So, kaya tayo meron ganitong value. Okay? Then, the factor of safety of 1.8. So, solution. So, based sa problem, it is a reverse loading. So, ang a-apply natin na formula
ay kapag nga reverse, ang mean stress is 0 and then ang alternating stress is equal to stress max. Oh, yan. Nagkaklase ako. Ano ba yan? Kasi nag-aabot kami sa klase. Okay. So, then next, so, di ba, pag kinumpleto natin, ang kailangan natin na mga formula, yan. So, ang ating stress N ay equal to 0.8 H. So, then, ang stress sa natin, prime N, okay, is equal to 0.5 stress U. Since ang ating BHN is less than, nasa na? Yung less than 400, this one. So, since less than 400, then ang ating stress prime N is equal to 0.5 stress U. So, ang i-apply din natin dito is for indefinite life basis. So, that's why ang gagamitin natin ay 0.8. This happens to be scaled as they can find your way to the and the people to be off and divide. Yan. So, ang stress N, palitan natin to, mali lang to. Stress, prime N, then surface factors. Ayan. So, kaya una muna natin hanapin yung stress sa prime N, which is 0.5 stress U. So, we have 38.5. Then, for surface factor, so, gagamitin natin ngayon ay itong nasa atin na para nga sa surface factor. Ayan. So, yung figure kasi natin ay ito na. Ito. Ito dito. Okay, so yung yung ating nakuha na ultimate stress which is 77. So, taas lang natin ito to machine. So, we have 89. Nasusundan po. O, di ba nakuha nating stress U is 77 KSI o 77,000 PSI. So, tinaasan natin. So, since hindi stated sa problem, so i-assume natin na machine. So, that's why, pre-project natin siya papunta din sa machine. Then, to the left, so, 89%. So, kaya po tayo dito nagkameron ng 0.89. So, pag kinupute natin to, we had 27.412 KSI. So, next, consider Pillay. So, sa Pillay, we have, ang stress A natin is MC over I. Kasi magkakameron tayo dito ng bending. Where C is H over 2, and then ang I is PH cube over 12. So, computing the maximum moment, ito ay equal sa force times distance or yung length. So, dun sa figure natin, nasa na yung sinend ko sa inyo? O, tingnan nyo na lang din yung sinend ko sa inyo. Yung distance papunta sa B ay 22 inch. So, kaya dito, 3,000 times 22 equals 66,000 pound inch. So, okay na tayo sa M. So, ang C nga is H over 2. So, kaya, pag ginamit natin yung MC over I, so 66 keep inch times H over 2 over BH cube over 12. Where yung ating B ay equal nga sa, ano sinabi dito?
1.3H. Pero bakit 0.5 no? Tingnan natin dito. So, ano ang sukat dun sa part lang ng pele, ha? Ano ang sukat ng H? Ano ang B? Tingnan natin. Kung rectangular, diba? Ito, BH cube. So, ang B natin ay ito, base. So, dun sa figure natin, ano ang B? Wait lang. Okay. So, nakita ko na. Nakikita yung screen ko na ulit. So, ito na lang yung gamitin natin, yung 6m over 3d squared. So kasi, kung i-apply natin itong yung BH over cube, iba kasi yung pagkakalagay niya ng dimension. So, dito kasi, ang ating height dito is big sa left side. So, tapos, dito naman, H. Pero pag titingnan natin siya dito sa ating, sa atin na, dito, yung figure doon sa atin na figure AF. So, yung B, H dito. Yung D, dito ay yung
8 naman. Dun sa atin na problem. So, kung i-apply natin itong pagkuha natin stress na 6m over d squared, halos kaparehas natin ito kasi pag ating ginawa, sinimplify natin, diba, ito na m c over I, so m h over 2 over b h cube over 2 at 12. So, diba, ito yung magiging 6m over bh. Ano na lang to? bh squared. Which is, kaparehas nga rin ito natin na nandito na 6m over d squared. Pero, gagamitin natin dito is yung b dito is b, tapos yung h dito ay yung b. Ano po? So, kaya, ang nangyari, 0.5 h ang ginamit natin. Since nga, ang sabi dito, ang ating t is 0.5. Nakuha po? Nakuha niyo ba? Kaya dito, 66, keep, ay, keep h times yung 6 over yung t natin, which is yung 0.5h, then yung atin na d na equal sa d squared. Yung d dito, di ba, siya ay h sa atin, dun sa figure natin dito. Ayan. H. Then, yan, ito yung H, which is, siya yung D, ito namang B, ito yung naging atin na D. Okay? H pala eh. Okay? So, then, now, pag in-compute na natin to, lalabas dito, kunin nyo yung mga 66 times 12 divided by 2 divided by 0.5, so equal to 792. Then, sinimplify nga natin to, cancel ang h, ang tira sa denominator is h cube. So, ito yung ating equation sa alternating stress. Then, next, compute din natin yung kf, ay yung kf. Kaso, wala pa tayong value ng Q, yung non-sensitivity factor. So, ang formula nga natin dito is 1 over 1 plus A over R. Eh, ang A natin is 0.01. Since nga ito ay, balikan natin, target namin sa gamitin. Kapag Q and T, kapag annealed and normalized is still, so ang A natin is 0.1. So, ang knot radius naman natin ay equal sa 0.015. Okay? So, then, pag kinuha na natin to, so, ang Q natin is 0.9259 something. Okay? And then, sunod naman, okay na sa Q, KT. Paano natin kukunin ang KT? So, ang KT, mababasa natin yan gamit dito. Di ba ito yung theoretical surface factor? So, kaya lamang ay ang value niya. Kung ang notch radius natin ay 0.125, and then, ito yung 0.1, pero din ang gamitin na ninyo ay itong graph. So, di ba, 0.125, 1/8 yun.
Kaya ang A natin is 0.01. I-project nyo lang pa ganyan. So, ang makukuha ninyong Q ay nasa around 0.92. So, same lang din dito sa na-compute natin, di ba? Ayan. So, since ang problem natin ay nakapilay, so, ang kailangan natin mahanap yung relation ng R over D, tapos yung atin na, activity naman natin is solid curves bending in plane paper. So, i-project lang natin hanggang ma-reach natin yung mga solid curves na yan. So, ang R over D natin, kaya kinuha natin yung R over D eh. Ang R natin is 0.125. Eh, ang D nga natin ay H. So ito yung ating R over D. Wala kang sagot. Then, i-assume natin, so ito ay nag-assign ng dimension. So, assume natin that H is equals to 2.8. So, then, ang kailangan din natin is H over D. Eh, ang H natin is equal to 1.38 and D equal sa H nga. So, kaya ang H over D natin is 1.3. So, kaya kapag kinuha natin yan dito, natin yung 1.3 dito, ang R over D natin, so ang makukuha natin ng KT is 2.3 and then yung Q natin na nakuha, so makukuha natin na KF ngayon is 2 point something. Then next, 1 over F equals, since ito nga ay equal sa 0, since reverse, ito natanggal na. So, tira na lang stress A over stress S times KF. So, 1 over 1.8 equals 7 times 2. Ito yung kanina nating nakuha na stress A. Then, stress N natin na na-compute na 27.412. Ito. And then, yung KF na na-solve natin na 2.2. So, now, ang anong variable na lang is H. So, ito ang nasakuha natin. So, nakita natin na magkaiba yung assumption natin. Ang assumption natin kasi kanina 2.8 ang H. So, hindi naging magkaparehas ang value. Kaya, wrong. So, kailangan natin ulit mag-recompute. Ang gagawin na, from R over D, ba may R over D ka dyan na 0.125 over H. So, dito sa H, palitan mo nung na-solve ninyo na 4.85. So, kaya ito, ayan, so we have 0.625. Ito naman, cancel nga yung H, so H over D. May makukuha ka na ulit na bagong casing. Kasi ang gamit ng laser na ito at ito. Okay? So, tapos, pag nasolve natin, 1 over 1.8, 792, ganyan, ulit natin ang 8. Mali pa rin, kasi hindi nagkaparehas. Kasi ang assumption mo, 4.85. Ulit-ulit. Hindi ka matatapos sa pag-ulit at hindi ka mapagparehas yan. So, assume ulit natin, H equals sa 5.2. Ulit-ulit sa pag-RM over D. Pagkuha ng KF. Okay? So, tapos, apply ulit natin na nakuha na natin yung values. H equals 5.2. Parehas na. Almost the same na. So, kaya, tapos na tayo dito. So, para makuha natin yung ibang dimension, i-times lang natin ito, 1.3. So, na B, para sa T, ito na.
So, ito na yung ating final answer. Okay? Nakuha po. Ayan. Okay. So, hanggang dyan na lang muna tayo. Ang sakit na lalamunan ko. Para akong pasigaw din nagkaklase. So, yung natitira na lang nating time, di gamitin nyo na lang sa design work ninyo. Okay? Okay po, ma'am. So, kung hanggang saan tayo naabot na topic, yun din yung design work na ipapasa ninyo sa akin. Okay? So, any question po or clarification? Mukhang wala naman po, ma'am. Okay. Kung wala na po, sige, dismiss na tayo. Thank you.